Welcome back sa ating channel. So isa na namang katanungan regarding sa CCTV. So for today's video, yan ang pag-uusapan natin. Ito ay katanungan mula sa isang Facebook group. Meron siyang 16 channel na camera. Ang tinatanong niya, meron siyang iilang channels doon. Yung 5, yung 8, yung 11, yung 12. Tinatanong niya kasi bakit daw hindi colored. Ang oras niya na kinaptured niya to is 20:25, 21:45. Ibig sabihin alas 9 ng gabi. So meron siya ditong mga channels na blurred. Hindi lang siya basta na black and white. Hindi lang siya basta na black and white. Ang pagiging black and white ng CCTV pagdating ng gabi ay normal lang. Lalo kung ang inyong CCTV ay IR or hindi pa siya yung full color. So normal yan. Pero mayroon tayong CCTV na kahit na IR lang siya, kahit na hindi siya full colored, is colored pa rin pagdating ng gabi, lalong-lalo na kung yung area na kanyang kinalalagyan or yung area sa kung saan siya naka-install is may ilaw. So halimbawa, dito sa room na to na kinalalagyan ko is mayroong CCTV. So kahit sabihin na hating gabi na or madaling araw na or anong oras man yan ng araw, kung bukas ang ilaw or mayroon siyang source ng liwanag na magiging dahilan para hindi pa mag-function yung kanyang infrared, para hindi pa mapafunction yung kanyang night vision. So kahit na alas 11 na ng hating gabi yan, colored pa rin yan. Pero kung sakaling papatayin natin yung ilaw, magiging madilim na yan siya at mag-trigger or magpa-function na yung kanyang infrared at magpa-function yung kanyang night vision. Okay. So dito kasi sa kanyang camera, mayroong iilan na colored or yes, colored kahit na hating gabi na. Ito yung mga hindi ko alam kung opisina ba to or bahay. Yung mga nandun naman sa outdoor, yung mga nasa halamanan, hindi ko alam. Pero yung mga nasa labas, yun ang hindi lang siya basta black and white. Medyo wavy pa. May mga na wavy, may mga nag-horizontal na wavy. So, isang reason dyan is minsan video balloon. Pero sa mga ganitong cases, ang reason dyan is power supply. Sa ganitong pangyayari, pagdating ng araw nito, malilinaw yung camera na yan, colored. So hindi to akin katanungan to mula sa isang post. Pero based on experience, so hindi lang ako basta security guard. Installer din ako ng CCTV, nagkakandak din ako ng investigations kapag kami mga pa-review ng CCTV. So balik tayo dito. So dito nga sa case na to, ang mostly na reason nito is power supply. Malamang ang gamit ng installer dito is centralized power supply. Centralized power supply na good for 16 camera. So, okay, good siya for 16 camera. Kaya lang pagdating ng gabi, hindi lang basta camera ang kanyang pinapagana. May mga camera din siya na pinapagana or nagfa-function yung kanyang infrared. Kaya gumagamit pa rin siya ng voltage. Tapos, itong mga camera na malalayo, itong tinatanong niya kung bakit malabo or may mga wavy na camera, yung channel 3, channel 5, channel 8, yung mga tinatanong channels na yan na ganyan yung kuha, hindi lang basta black and white, wavy pa, dahil yan sa loss ng voltage drop siguro sa sobrang layo ng tinakbo ng from power supply papunta sa camera. So siguro sobrang layo na. So, ang maganda dito, maglagyan mo ng individual power supply ang bawat camera, lalo kung malalayo to. So, isang camera, isang power supply, lalo kung malalayo ang linya mo from DVR papuntang power supply at saka, lalo kung yung camera mo is naka-IR ka lang. So, kahit naman kung hahabulin mo yung yung sinasabi kasi niya, ang katanungan kung paano daw magiging colored. So, kung hahabulin mo yung pagiging colored nito kahit gabi, maaaring maglagay ka ng ilaw dyan sa katabi, pero ang paglalagay ng ilaw dyan sa tabi ay hindi ka makakasigurado na magiging colored na ang kuha ng iyong camera. Ang maganda is mag-upgrade ka, gawin mong full color ang iyong camera. So, kung kinakailangan mo ng full color na camera, since dahuwa naman ng dahuwa naman ng brand mo, kahit 2 megapixel, may mga 2 megapixel na colored na camera. So, may basket dyan, yung nakikita mo dyan na basket, maaari mong i-check dyan kung ano yung mag-fit para sa'yo dito. Pero ang 2 megapixel na full color camera is maaari mo na itong gamitan.
Maglagay ka ng full color, gamitan mo ng full color na camera. Colored siya araw at gabi. So, ganun ang gagawin mo. Yung power supply is i-install mo doon katabi sa camera, or meron siyang hiwalay na power supply na para lang talaga sa kanya. Siguro mga 2 amperes pataas. Goods na yon para ma-function or magkaroon siya ng magandang kulay, maging colored kahit na hating gabi pa man yan, itong mga channels na to na nasa labas. Mawawala yung pagiging yung wavy doon sa view niya, at saka hindi na siya magiging black and white. So minsan video balon, pero mostly power supply ang problema nito. So babawas na yan siya doon sa amperes na ginagamit, or doon sa load na ginagamit doon sa centralized power supply mo. Hindi ko ina-advise na gumamit ng centralized na power supply sa kadahilanang isa nga ito na nagiging problema. Pangalawa, if in case masira ang centralized na power supply, ubos lahat ng camera mo. So wala na talagang gagana unless magpalit ka ng power supply. So sa akin, pag may kliyente, mas minamarapat ko na kahit sabihin na maglatag pa ako or gumastos siya ng ginagamitan ko ng power supply na hiwalay para sa each camera. Kasi kung magkaroon mo ng problema, yung certain power supply, siya lang, hindi kasama yung ibang camera. So, kung kailangan nyo rin ng power supply na pamalit dito, na gagamitin dito kung ganito yung problema ng camera nyo, kung kailangan nyo ng power supply, andyan din, makikita mo rin yan dyan. Yung power supply, maaari kang gumamit ng 2 ampere. Pero kung sakali na, halimbawa, yung kinalalagyan ng camera mo is wala kang pagkukuha ng kuryente doon. Wala kang pagkukuha ng 220. Tapos, malayo pa ang tatakbuhin bago ka makakuha ng outlet or 220 volts, maaari ka naman sigurong taasan mo na lang yung amperahe ng power supply mo. Makakapili ka ng power supply dyan. Mayroong power supply na outdoor, mayroong power supply na indoor. Basta same yung ampere, 12 volts, 2 amperes, or mas malayo ang distansya, mas maganda taasan mo kahit gumamit ka ng 3 amperes hanggang 5 siguro. Lalo kung full color ang gagamitin mo ng camera. Pero kung IR lang naman or yung infrared lang, maaari kang gumamit ng 2 ampere. At mayroon din, may power supply na rin, mayroon na rin power supply na 12 volts, 2 ampere, at para na rin siyang UPS. Kaya niyang halimbawa, nag-run out, kaya niyang mapagana pa rin ang camera mo ng up to 2 hours nang walang kuryente, dahil yung mismong power supply ay UPS na rin talaga siya. Kaya magtatagal pa siya, gagana pa siya ng matagal, magpa-function pa rin ang camera mo kahit na brown out na. Ulit, andyan dito sa basket na yan, makikita mo dyan, maaari kang mamili ng kung anong mga klase ng power supply ang magiging fit para sa'yo. Pati yung camera, maaari ka rin pumili dyan sa kung anong-ano. So, ayan, sana nabigyan ko ng kasagutan ang problem ng CCTV na to, kaya wavy, black and white, wavy yung view. Isang possible or almost 100% na possible na problema nito is yung power supply niya. Ulit, ang solusyon nito is maglagay ka ng hiwalay or individual na power supply para sa each camera. Mas malayo ang lalatagan mo, mas taasan mo yung ampere. Okay? So, maaari din na video balon, pero sa ganitong case na halos sabay-sabay, pare-parehas yung nagsasabay-sabay yung wave, malamang power supply talaga ang problema nito. So, ayan, hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo, maaari regarding sa CCTV ha. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, wag lang mathematics.